Nahuli ng mister ko ang bayaw kung sundalo na linalagay ang pula kung sa bag niya. Dear Ate Anne, itago mo na lang ako sa pangalang Mary, 33 years old. Alam kong marami ang magagalit o maghuhusga sa akin, pero kailangan ko talagang ilabas to kasi hindi ko na alam kung kanino pa ako lalapit. Para akong naipit sa isang malaking gulo na ako mismo ang gumawa. Nung kinasal kami ng asawa ko, hindi ko talaga inaasahan ang buhay na dadalhin nito. Isa siyang sundalo at sa totoo lang, sanay ako sa simpleng buhay. Pero dahil sa nature ng trabaho niya, madalas wala siya. Sa una akala ko madali lang to. Hindi naman araw-araw kailangan ng sweet moments o lambingan, basta't mahal niyo ang isa't isa okay na. Pero iba pala pag madalas siyang wala. Pakiramdam ko, laging may kulang. At parang nalulungkot ako kahit maraming tao sa paligid. Nang nagsimula kaming mag-ipon para sa bahay, nakikitira muna kami sa mga magulang niya. Hindi ako nagreklamo kasi alam kong temporary lang naman. Pero ang hindi ko inasahan, may kapatid siyang sundalo rin, mas bata ng ilang taon, pero gwapo, matangkad, at sobrang lakas. Appeal. Madalas kasi, pag walang misyon o assignment ang mga sundalo, tumatambay siya sa bahay nila. Kaya halos araw-araw ko rin siyang nakakasama. Doon nagsimula, Ate Ann. Una, simple lang. Mga tingin-tingin na para bang wala lang. Pero as the days went on, naramdaman ko na parang may kakaiba. Ang hirap ipaliwanag pero aminin man o hindi nakakatukso siya. Pag wala ang mister ko, parang siya ang nag-aalaga sa akin, kinukumusta ako, binibigyan ng atensyon na matagal ko nang hindi nararamdaman. Minsan, may mga simpleng haplos o yakap na sobrang init. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na hindi ko na kinaya. Nagkaroon kami ng relasyon ng bayaw ko. Dahil nga magkarelasyon na kami, may nangyayari na sa aming dalawa at hindi lang ito nangyari ng isang beses, Ate Ann. Paulit-ulit kaming at tuwing wala ang asawa ko, kami ang magkasama. Sa tuwing ay napapaligaya niya talaga ako. Alam kong mali, alam kong makasalanan pero sa bawat pagkakataon, natatangay ako ng damdamin. Puno ng excitement at kaba pero hindi ko iniisip ang mga consequences. Sabi ko sa sarili ko, magiging maingat ako. Kaya lang, hindi talaga maiiwasan ang kapalaran. Nung nadestino na sa ibang lugar ang bayaw ko, inamin niya sa akin na mahihirapan siyang umuwi ng madalas. Sinabi niya na miss daw niya ako tuwing wala siya. At may huling request siya sa akin. Gusto daw niyang magdala ng isang bagay na magpapaalala sa kanya sa akin. Kaya't nag-request siya ng sabi niya, pag miss niya ako, ito na lang daw ang gagamitin niya. Medyo weird, pero dahil nasa sitwasyon na kami ng pagiging lihim na magkasintahan, pumayag na rin ako. Sinabi ko na lang, sige, kuha ka lang doon pag aalis ka na. Dumating ang araw na kailangan na niyang umalis. Nung araw na yon, wala ang asawa ko kaya malaya siyang kumilos sa bahay. Nakita ko nang kinukuha na niya yung at ilalagay na niya sa bag niya. Pero biglang bumukas ang pinto, Ate Ann. Dumating ang asawa ko na hindi namin inaasahan. Nahuli niya si bayaw na nilalagay ang bag niya. Naputol ang mundo ko nung oras na yon. Kitang-kita ko ang galit sa mukha ng asawa ko. Sinugod niya si bayaw at walang pasabing sinuntok niya ito. Sigaw ng asawa ko, sa asawa ko yang na, nabulabog ang buong bahay, pati mga kapitbahay naglabasan. Hindi ko alam kung saan ako lulugar, Ate Ann. Umiyak ang asawa ko, hindi ko siya masisi. Ako ang may kasalanan. Doon inamin ng bayaw ko ang lahat. Wala na akong nagawa kundi umiyak at magsisi. Pero huli na ang lahat. Pinamukha ng asawa ko sa akin ang lahat ng sakit at pagtatraidor na ginawa ko. Pinalayas niya ako, at dahil sa gulo, nalaman ng buong barangay ang kwento. Sa bawat kanto may bulong-bulungan tungkol sa akin, para akong isang tampulan ng tsismis. Sikat ako sa buong barangay, hanggang ngayon sikat pa din ako dahil sa ginawa ko. Ngayon wala na ako sa bahay nila. Sobrang gulo ng isip ko, Ate Ann. Napahiya ako sa buong barangay at mas masakit pa, nasira ko ang buhay ng mga taong nagmahal sa akin. Nakatira ako ngayon sa isang maliit na apartment,
Malayo sa lahat ng alam kong mundo. Wala akong magawa kundi pagsisihan ang lahat ng desisyon ko.